Good day everyone, especially to you mom. My report is all about exile in Dapitan 1892 to 1896. Dr. Sarsal landed in Dapitan at 7 o'clock in the evening of July 17, 1892. On board SS Cebu, manned by Captain Delgras, with 3 artillerymen, to begin his life as an exile. They walked to Santa Cruz Street with Farol de Combate, going to Casaril. Ito ang home of Commandant Carcenero, or Casaril, in English term is real home. So dito, pansamantalang naninirahan si Rizal. Ang komandante na si Kapitan Ricardo Carnicero at Jose Rizal ay naging matalik na magkaibigan. Noong August 26, 1892, sumulat si Rizal ng isang tula na tinatawag na Don Ricardo Carnicero bilang parangal sa kaarawan ng komandante. So number 1, beginning of exile in Dapitan. Noong July 15, 1892, nakarating si Rizal sa Dapitan at pinagkaloob siya kay Don Ricardo Carnicero y Sanchez, ang komandante ng hukbong Espanyol sa lugar. At kasama sa pagbibigay na iyon, ang isang sulat na bukod sa mga iba't ibang bagay, pinag-utos sa gobernador na patirahin si Rizal sa kumbento roon ng mga Hiswita. At kung sakali ay hindi mangyari ito, ay doon siya patirahin sa bahay ng gobernador. So dalaan ni Rizal ang sulat ni Padre Pablo Pastil, ang superior ng mga Hiswita, para kay Padre Antonio Obac, ang paring Hiswita sa Dapitan. So ang sulat na naglalaman ng mga kondisyon upang si Rizal ay makatira sa kumbento. Una, inihayag na tatalikdan at pagsisihan ni Rizal ang kanyang mga sinabi sa relihiyong Katolika at maghahayag siya ng mga pagpapatutuong iniibig niya ang Espanya. At kinalulupitan niya ang mga kagagawang laban sa Espanya. Ikalawa, na bago siya tanggapin ay gagawa muna siya ng santo ehersisyo at saka confession general na kanyang dinaanang buhay. At ikatatlo, na sa haharaping panahon ay magpapakagaling ng asal na anupat siya'y maging uliran ng iba sa pagkamasintahin sa relihiyong Katolika at Espanya. Dahil hindi siya pumayag sa mga nasabing kondisyon, pansamantala siyang tumira sa kwartel na pinamumunuan ni Kapitan Carnicero ng kanyang naging kaibigan. Number 2, Rizal Pastel's debate on religion. So, during his exile in Dapitan, Rizal had a long scholarly debate with Father Pastels on religion, which revealed Rizal's anti-Catholic ideas acquired in Europe and the embitterment at his persecution by bad friars. So Rizal was bitter against the friars because they commit abuses under the cloak of religion. So that time, sinubukan ni Padre Pastel na ibalik si Rizal sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na limitado ang katalinuhan ng tao. Kaya kailangan niya ang patnubay ng Diyos, ngunit hindi rin ito nagtagumpay. Kahit na may pagtatalo si Rizal at Pastel, sila ay nananatiling magkaibigan. Dahil binigyan ni Padre Pastel si Rizal ng librong Imitasyon de Cristo bilang pasasalamat. At binigyan naman ni Rizal si Pastel ng eskultura ni St. Paul na siya pa mismo ang umukit. 3 pisitas ang itinataya ni Rizal sa loterya kada buwan. Ito ang tanging niyang bisyo ayon kay Wenceslao Iritana. So si Wenceslao ay dating kaaway at biographer ni Rizal. Noong September 21, 1891, nakatanggap sina Rizal, Carnicero at isang Espanyol ng dipolog na si Francisco Iquilor ng 20,000. Ang kanilang tiket bilang 9736 ay nanalo ng ikalawang gantimpala. Ang 6-2 ang naging hati ni Rizal. Ang 2K ibinigay niya sa kanyang ama. At ang 200 kay Jose Mabasa sa Hong Kong. At ang natira ay kanyang ginamit sa pagbili ng lupa sa Talisay ng 1 kilometro ang layo sa bayan ng Dapitan. Number 4, Rizal challenged a Frenchman to a duel. Si Mr. Lardet at Jose Rizal ay nagkaroon ng kasunduan para sa pagbili ni Mr. Lardet ng troso kay Rizal. Ngunit nagbago ang isip ni Mr. Lardet na hindi niya na bibilhin ang troso ni Rizal at sinabihan pa niya si Rizal na ang pangit daw ng kalidad ng kanyang mga paninda. So that time, grabe ang galit ni Rizal kaya hinamon niya si Mr. Lardet ng challenge or mag 1v1 sila dalawa. That time, narinig ni Captain Carnicero ang paghamon ni Rizal sa isang Frenchman at pinadalhan ni Captain Carnicero si Mr. Lardet ng sulat.
So, ang naglalaman ng sulat, sinabi pa dito is, "My friend, you have not a Chinaman's chance in a fight with Rizal on a field of honor. Rizal is an expert in martial arts, particularly in fencing and pistol shooting." At nang mabasa ni Miss Lardette ay humingi siya ng apologize kay Rizal. Number 5, Rizal and Father Sanchez. Father Francisco de Paula Sanchez is Rizal's favorite teacher at the Ateneo de Manila. Siya lamang ang paring Espanyol na nagtanggol sa No Limitangere ni Rizal. Hindi makumbinsi si Rizal sa mga debate tungkol sa teolohiya. Sa kaarawan ng mga praile, niregaluhan niya si Rizal ng manuskritong estudyos sobre la lengua Tagala or mga pag-aaral hinggil sa wikang Tagalog. Hello. And show nagpakita ng litrato na in a pair of button with initial PM as evidence of kinship. So, confidential career of Rizal letter and writings for her Patriots in Manila. So, Patriots in Manila and the spy of Rizal's career of letters of Patriots in Manila. So, si Rizal po ay nagsuspicious na gusto niya na ipatapon yung spy outside but sa labas, pero considering his values and tulad na naisip ng gabi na yun, niya napaisipan na he offered na nagsabi niya na si Rizal na he offered sa spy na sa ano na lang siya magtulog sa kanyang bahay na lang, spend the night at his house. The next day he sent the spy away. Kinalaunan pinaalis niya yung spy. So, he invited the unwanted visitor to stay at his house, suggests or ordered the arrest of Pablo Mercado. So, ang spy po is nagstay sa dapitan at nag-spread ng rumors and spread talks among the people that he was the relative of Rizal. Nga sinasabi niya sa mga tao doon na na pamilya nito si Rizal, na relative siya, isa siya sa mga pamilya ni Rizal. And Rizal went to the komandansya and reported the impostor to Captain Juan Stiches and successor of Camisero. So, the real name of Pablo Mercado was Florencio Namanan. So,
forwarded the transcript of the investigation to Governor General Blanco. Sitges ordered that Pablo Mercado arrest and told Anastasio Adriatico to investigate him immediately. Sitges order na daw Sitges order na si Pablo Mercado ay dapat na i-arrest, na sabi ni Anastasio Adriatico na to investigate immediately. So Florencio Namanan, aka Pablo Mercado Singlen, about 30 years old, and old, was shared by the Recollect Files to spy on Rizal activities. Itong spy na itong si Pablo Mercado na nagpapanggap bilang isa sa mga pamilya niya is na parang na-assign siya or napagsabihan na or sumunod sa mga illegal activities, or hindi ko alam, na dapat niya spy si Rizal in order na marami siyang malaman na mga dapat makuha ang impormasyon kay Rizal tulad ng mga ginagawa niya sa mga activities. And Rizal letter to his brother-in-law Manuel T. Hidalgo, writing na Dapitan December 23, 1893. So the secret mission of Pablo Mercado was not assassination attempt but espionage only. Dr. Jose Rizal is as a physician in Dapitan. So he gave the medicine to his patient. Nagbibigay siya ng mga gamot sa mga pasyente niya, and saka rich patient who paid him for his surgical skill. So may mga mayayaman na mga pasyente na nagbibigay ng malaking sahod sa kanya for his surgical skills. So Jose Rizal he operated his mother's eyes. So si Rizal ay inoperahan niya yung kaliwang yung right side ng mata ng kanyang ina. So Donna Teodora and Maria lived with Rizal for over a year. So si Donna Teodora at si Maria is nakatira kay Jose Rizal mga ilang taon and a half. Si Rizal ay inoperahan niya yung mata yung right eye ng mata mata ng ina ni Rizal. Inoperahan niya, and yung operation is successful naman at okay naman yung operasyon ng mata ng kanyang ina. So Rizal was ignoring his mother, actually, of course. Ang ina ni Rizal ay may sugat, saka inignore niya yung mga instruction ni Rizal na dapat hindi i-remove yung or tanggalin yung bandage. And however, the infection was immediately treated. So ganon. As physician in Dapitan, according to this in PPT, Don Ignacio Tamarong, Rizal patient who was able to see again after his operation, binayaran, itong pasyente na ito is binayaran niya si Rizal ng 3,000, and who was able to see again after his operations. And Don Florencio Azcaraga was a rich hacendero of Aklan who was cured of eye ailment. In turn, he gave Rizal a cargo of sugar. So ito ay si Don Florencio Azcaraga is a rich hacendero of Aklan. Isa ito sa pinakamayamang hacendero of Aklan napagaling ni Rizal na cure of eye ailment. In turn, he gave Rizal a cargo of sugar. Binigay ito ng cargo of sugar for So in Luzon, Bohol, Cebu, Panay, Negros, and Mindanao, and even from Hong Kong, ito yung mga lugar na pinuntahan ni Rizal. Hindi ko sure, pero ito yung nakalagay dito. Don Ignacio Tamarong paid him 3,000, so binigay niya si Rizal. So an Englishman paid him 500 pesos. Don Florencio Azcaraga
tulad ng sinabi ko kanina na binigyan niya si Rizal ng pay cargo of sugar, became interested in local medicine kasi tinulungan niya ito ganyan. So, water system for Dapitan. So, Mr. H.F. Cameron praised Rizal engineering feat kasi may ginawa si Rizal dito nga parang water system na parang siya. So, si Mr. H.F. Cameron was an American engineer po who praised Rizal for his engineering ingenuity. And for community projects for Dapitan is map. So, okay. So, this is the map of Mindanao made by Rizal in the company. Ito po, mamo. So, blurred. So, the community projects for Dapitan is Rizal had was drain the marshes to get rid of malaria that was infesting Dapitan, equip the town with lighting system using 500 pesos. One of his patients paid him. The lighting system consisted of a coconut oil lamps. And number 3 is beautify the town of Dapitan by remodeling the town plaza and making a huge relief map of Mindanao out of earth, stone, and grass. Ito po yung picture ng map of Rizal map of Mindanao made by Rizal and a company. So, ayan. So, Rizal. Okay, ito po yung PPT naman. Rizal as a teacher. He had 21 students. Rizal taught his boy reading, writing language, Spanish and English, geography, history, mathematics, arithmetic, and geometry, industrial work, nature study of moral, and gymnastics. So, si Rizal established in Dapitan a school. It began with 3 pupils who increased to 16 and eventually 21. So, sinasabi dito nga Rizal established in Dapitan school na it began with 3 pupils who increased na dati 3 estudyante lang, ngayon 16 na, and eventually naging 21. So, 16 of his pupils did not pay tuition. Instead na magbayad sila ng tuition nila as 16 student, instead ng 16 student. So, sa 16 student na yun ay hindi na nagbayad ng tuition sa kay Rizal. So, instead na magbayad sila for charging fees kay Rizal, si Rizal ay napag-isipan ni Rizal na na pagtrabahuhin na lang sila trabahuhin na lang sila sa kanyang garden to construction projects na para isama na lang sila doon na ganito, yun na lang yung mga gawin nila. So, si Rizal as a teacher, formal classes were between 2 p.m. So, ang formal class ni Rizal were between alas 2 ng hapon 2 p.m. and to 4 p.m. He also applied the emperor system like that of Ateneo. So, hymn to Talisay. Rizal conducted school in Talisay. He wrote na hymno to Talisay. So, Rizal as a teacher during recess, pupil built fires to drive away insects, prune fruit trees, and manure the soil. Outside class hours, students had gymnastics, boxing, wrestling, stone throwing, and swimming, harness, and boating. So, hymn to Talisay, ito na. A poem Rizal wrote in honor of Talisay which he made his pupils sing. So, ang poem na ginawa ni Rizal wrote in honor of Talisay which he made his pupils sing. So, ginawa niya para kumanta yung mga estudyante niya. And of course, sa next na po tayo. Ang ginawa pala ng poem is he wrote a hymno at Talisay.
So, we're here next, contribution to science. Contribution to science. So, he had built up a rich collection of conchology consisting of 346 shells of 200 species. He had discovered rare specimens like Pogonia rizal, a small beetle, Rhacoporus rizal, a rare of frog, and Draco rizal, a flying dragon. So, amo po yung picture of medyo blurred lang siya, ma'am. Ito yung Draco rizal, a flying dragon. At ito naman yung Rhacoporus rizal, hindi ko sure kung ito ba yung tamang pag-pronounce, a rare frog. So, he discovered a rare specimen like sinabi ko kanina yung Draco rizali, a flying dragon, Pogonia rizal, a small beetle, and Rhacoporus rizal, a rare frog. So, conducted anthropological, ethnographical, archaeological, and geographical studies. So, ginawa ito talaga yung studihan or nag-conduct pala siya ng mga ganito. So, good day everyone. I am Don Joseph A. Mauricio. So, the continuation of our report is all about linguistic studies. So, in Dapitan, he learned Bisayan, Subanun, and Malay languages. So, he knew 22 languages. So, 22 ka languages yung mga nalaman niya or alam ni Jose Rizal. As follows, first is Tagalog, Bisayan, Spanish, Greek, French, Arabic, Hebrew, Dutch, Italian, Japanese, Swedish, Ilocano, Subanun, Latin, English, German, Malay, Sanskrit, Catalan, Chinese, Portuguese, and lastly, Russian. So, sa dire, or dito is na-learn niya ang different languages since during travel niya abroad is nag-act siya as interpreter para sa fellow travelers niya. Tapos ang fellow travelers niya is mga American, British, French, and German, which is marami ring mga languages. So, nakaka-learn din siya from them. So, next is artistic works in Dapitan. So, among Rizal less heralded achievements, 4 fauna species he collected would be named after him. So, mayroong 4 na species na ipinangalan kay Dr. Jose Rizal. So, first dito is the Draco rizali or a flying lizard. So, amo na siya uning sa first picture, which is yung mahaba yung buntot. And next, the second one is the Rhacoporus rizali or a tree frog. So, amo na siya sa second picture, yung palaka. And the 2 beetle species, the Spatomeles rizali, aka the handsome fungus beetle. Amo na siya na nasa first picture na sa dalom, yung dalawa ka murag dot. Amo na siya ang handsome fungus beetle or Spatomeles rizali. And lastly is the Afghania rizali or a flying beetle. So, ang sa tapan niya sa right side, amo ni siya ang Afghania rizali or a flying beetle. So, amo pa ni siya ang iban nga mga artistic works ni Rizal, and The Fishes Caught in Dapitan and The Mother's Revenge, and Bust of Father Guerrico and Josephine Bracken, yung nakaukit na picture ni Josephine Bracken and the Dapitan girl na murag statue talaga siya, and the bust of Saint Paul. Next is Rizal as a farmer. So he bought 16 hectares of land in Talisay. So grabe si Rizal, no, 16 hectares yung yung binili niya sa Talisay. Sobrang sobrang lapad nun kung iisipin natin. So, later he acquires more lands until his total holding reached 70 hectares containing 6,000 hemp plants and 1,000 coconut trees and numerous fruit trees, sugarcane, corn, coffee, and cacao. So he encouraged the Dapitan farmers to adopt the modern agriculture methods. He imported agricultural machineries from United States. So nag-import din siya ng agricultural machinery from the United States.
So sabi nga dito no, si Jose Rizal ay naging magsasaka sa Dapitan habang siya ay nasa yuktong ng kanyang pagpapa-exile. So sa kanyang panahon sa Dapitan, nagtanim si Rizal ng iba't ibang klase ng halaman at puno na nakalagay dito. So ang pagsasaka ay naging bahagi ng kanyang pang-araw-araw na gawain at ipinakita niya ang kanyang kakayahan sa pagsasanay sa agrikultura. Next is Rizal as a businessman. So in partnership with Ramon Carrion o Dapitan Merchant, Cooperative Association of Dapitan Farmers, to improve the farm products, obtain better outlets for them, collect funds for their purchases, and help the producers and workers by establishing a store wherein they can buy prime commodities at moderate prices. So si Jose Rizal ay nagpapakita ng kanyang kakayahan bilang isang negosyante sa Dapitan. Sa kanyang panahon doon, ipinakita niya na ang kanyang kausayan sa pangangalakal at pamumuhunan. Ilan sa mga gawain ni Rizal bilang negosyante ay ang pagpapatayo ng negosyo sa Dapitan tulad ng isang bakery at pangangalakal ng kalakal. So grabe no, si Jose Rizal, grabe siya ka-business minded talaga. So ang kanyang pagiging negosyante ay hindi lamang nagbibigay daan sa kanya na maging matagumpay sa larangan ng kalakal, at kundi nagkaroon din siya ng pagkakataon na makipag-ugnayan at makipag-ambagan sa lokal na ekonomiya. So, sa pamamagitan ng kanyang mga negosyo, nagkaroon siya ng pagkakataon na makatulong sa komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng trabaho at pag-angat sa antas ng pamumuhay. So, grabe no, si Jose Rizal is business-minded na siya, and also iniisip niya pa yung kapakanan na hindi lamang ng sarili niya, kumbaga ng komunidad din. So, syempre nagbigay din siya ng mga trabaho upang umangat din yung antas ng pamumuhay doon. So sa ganitong paraan, ipinakita ni Rizal ang kanyang kakayahan maging isang mapanagot na mamamayan at negosyante na may layuning makatulong sa ekonomiya ng Dapitan at sa mga tao na kanyang naging kasama sa pag-iiral doon. Next one is Rizal inventive ability. So during his exile in Dapitan, he invented a machine for making bricks, which is yung sulpakan. So yung nasa picture above, so yan yung example ng sulpakan. So para siyang lighter, pero medyo sa wood or sa kahoy. So, in 1887, he invented the sulpukan, a wooden cigarette lighter made of wood as a gift to blooming tree. Next is My Retreat. So, Doña Teodora requested Rizal to write a poetry again. So, si Doña Teodora is nag-request ng poetry again kay Dr. Jose Rizal. So, in response naman ni Jose Rizal to her request, Rizal wrote a beautiful poem about his serene life as an exile in Dapitan entitled Mi Retiro. So sa inyo, sa mga gustong mabasa or makita yung poem na ginawa ni Jose Rizal na Mi Retiro, marami siya sa internet which pwede niyo siya makita or mabasa. It's all about talaga sa buhay ni Jose Rizal sa Dapitan. So, next is Rizal and Josephine Bracken. So, sa previous na mga topic, no, syempre alam nyo naman kung sino or ano yung meron kay Rizal at kay Josephine Bracken. So, and sa mga walang nakakakilala, kay George Toffer, yung nasa gilid, no, siya is nag-adapt kay Josephine Bracken, and si George Toffer is galing sa Hong Kong, and he is a blind engineer o isang bulag na engineer na pumunta ng Dapitan para maghanap ng pwedeng gumamot sa kanyang mata. Doña Teodora, Rizal's mother, permitted her son to marry Josephine, but Father Antonio Obac of Dapitan refuses to marry them without a special dispensation from the Bishop of Cebu. So, because Rizal was a Mason and Josephine was a Roman Catholic, a dispensation was not given. So, hindi sila pinayagan na ikasal si Josephine Bracken at saka si Jose Rizal because si Father Antonio Obac is nag-refuse. So, George committed suicide, married themselves before the eye of God. So, si George is hearing the plan of marriage. So, hearing the plan of marriage and unable to endure the thought of losing Josephine, Mr. Toffer tried to commit suicide by cutting off his throat with a razor, but Rizal was able to prevent this. So, si George Toffer, yung nag-adapt kay Josephine Bracken, is nag-try siya na mag-commit ng suicide because nalaman niya na ikakasal na si Josephine Bracken kay Jose Rizal dahil hindi niya gusto na mawala sa buhay niya si Josephine Bracken. So,
kahit nag-try siya or nag-attempt siya na mag-suicide, na-prevent pa rin ito ni Jose Rizal or napigilan ito ni Jose Rizal. So next is Rizal and the Katipunan. So first is the people are not ready for revolution. Second is arm and funds must be collected before raising the cry of revolution. So a friend of both Jose Rizal and Andres Bonifacio is Dr. Pio Valenzuela. So amo na siya si Dr. Pio Valenzuela. He is best known for being the go-between of the two heroes in all fated plan that could have been greatest tandem in Philippine history. So he was born on July 11, 1869 in Polo, Bulacan. Valenzuela was studying medicine in University of Santo. In Rizal's mind, the Filipinos of his generation were not yet ready for revolution because they were not yet ready for independence. And they were not ready for independence because they were still unworthy of it. So sabi nga dito, sabi ni Jose Rizal, ang kanyang generation is hindi talaga ready for the revolution because hindi pa rin sila ready sa independence, and they were not ready for independence because hindi sila unworthy of it. Next is the volunteers as military doctor in Cuba. So si General Ramon Blanco, isa sa mga volunteer as military doctor in Cuba. So, ang sabi niya is, and there the Minister of War will assign you to the Army of Operation in Cuba, detailed to the medical corps. Next is the Song of the Traveler. So, it was with the joyous thought of resuming his travels that he wrote his heartwarming poem, El Canto del Viajero, the Song of the Traveler. So, meron akong prepare na video dyan. So, you can watch it. Awit ng Biyahero ni Jose Rizal. Dahong tuyot pasuling-suling ng lipad, kung saan man maitaboy ng buhawing malulupit. Isang gayong hampas lupa ang biyahero. Walang norte, walang diwa, walang bayan ni pag-ibig. Ang ligaya'y masikap na hinahanap, at ligaya'y lagi namang mabilis na tumatakas. Umuuyam na anino ng lunggati. Dahil dito, biyahero'y tumawid ng mga dagat. Tulak-tulak ng kamay na walang awak. Dapat siyang maglagalag at lumaboy kahit saan. Walang dala kundi mga alaala ng iilang minahal ng masayang isang araw. Isang puntod kung sakali sa disyertong makikita, at ampunang matamis na't mapayapa, nalimot ng bayan, niyat ng daigdig, mamahinga ng tahimik, sa parusay makawala. Inggit sila sa kawawang biyahero, kapag siya'y tumatawid ng mabilis sa daigdig, ay di nila batid na ang kaluluwa niya'y basyo hanggang ubod, walang lamang ni pag-ibig. Babalik ang peregrino sa bayan niya, at marahil ay babalik sa tahanang sinisinta, at makikita'y nyebe at ruwina, mga mahal na naglaho, mga puntod at wala na. Magpatuloy, biyahero, sa landas mo, manatiling estranghero sa sariling sintang bayan. Pabayaan ang pag-awit ng pag-ibig. Sa kanilang maligaya, humayo ka't magpaalam. Humayo ka, biyahero, huwag lilingon at huwag kang malulungkot. Sa pamuling pag-alis mo, pigilin din, biyahero, ang bighati. Tinatawanan ng mundo ang kirot ng ibang tao. So, last topic is all about Adios Dapitan. So, I have been in that district for 4 years, 13 days, and 2 hours. So, on July 31, 1896, on the morning of July 31, 1896, his last day in Dapitan. So, Rizal busily packed his thing because he was scheduled to leave the town on board the España, which was the sailing back to Manila. So, he had sold his land
and other things he owned to his friend, mostly natives of Dapitan. So bago siya umalis ng Dapitan, binenta na yung mga lands niya and other things that he owned to his friend, mostly natives of Dapitan. So at 5:30 in the morning, he and 8 other companions embarked on the steamer. His 8 companions were Josephine, Narcissa, or his sister, Angelica, daughter of Narcissa, and his 3 nephews, Mauricio, son of Maria Rizal, Estanislao, or son of Lucia Rizal, and Teodosio, another son of Lucia Rizal, and Mr. and Miss Sonico. So, Adyos Dapitan ay isang tula na isinulat ni Jose Rizal bilang paalam sa kanyang buhay sa Dapitan kung saan siya na-exile ng mga Espanyol. So, narito ang simpleng paliwanag. So, first is paalam sa Dapitan. So, ang tula ay isang pahayag na ng paalam ni Rizal sa Dapitan, ang lugar kung saan siya inilipat matapos ang kanyang pag-aaral sa Europa at ang kanyang mga nagawang reforma. So, pangalawa is pagnanasa sa kalayaan. So, sa tula, ipinakita ni Rizal ang kanyang pagnanasa para sa kalayaan ng Pilipinas mula sa kolonyal na pamahalaan ng Espanya. Ang Dapitan ay naging saksi sa kanyang mga kilos na naglalayong itaguyod ang pambansang pagkakakilanlan at kalayaan. Tatlo ay pag-asa sa kinabukasan. So, sa pamamagitan ng linya ng tula, may papahayag ang pag-asa ni Rizal sa kinabukasan ng Pilipinas. So, ipinapahayag niya ang kanyang paniniwala na sa kabila ng pagsubok, mayroong magaganap na pag-unlad at pagbabago para sa bansa. At ang pang-apat ay ang paglisan sa Dapitan. So, ang Adyos Dapitan ay naglalarawan ng paglisan ni Jose Rizal sa naturang lugar, ngunit hindi nito na ipahayag ang huling paglisan niya sa Dapitan. So, kundi ang kanyang pangarap para sa inaharap ng bayan. So, ang tula ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas dahil nagpapakita ito ng damdamin ni Dr. Jose Protasio Mercado Rizal y Alonzo Realonda tungkol sa kanyang pag-exile at ang kanyang pangarap para sa kalayaan ng ating bansa. So, yun lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig.